Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. I-analyze natin ang matinding nagkatibagang laban kagabi sa pagitan ng USA at India at i-analyze natin ang bakbakang Wesley So versus Pragnananda, ang labang tinutukan talaga ng buong mundo kagabi sa penultimate round ng ongoing Olympiad at last round na po mamaya. Pagkatapos nating i-analyze, papakita ko sa inyo ang team results standing after round number 10 at ang final round ng kanilang bakbakan. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, E5 si Prague, Knight F3, Knight C6 at pinasok ang Gyuko piano. Nag-castle, Knight F6, D3, palagi na po nating nakikita ito, C3, A6, A4 para may tataguan na ang bishop, pag inatake pero inunahan kagad ng pag-iingat ni Prague yung bishop niya at inatras kagad para walang mga tempo attack na B4, nag-develop Knight BD2, syempre King Safety, Castle, H3 para hindi makatungtong ang bishop dyan na makapagbigay ng pin, pero sa E6 pumunta, hinamon ang strong bishop, tinanggap kagad ni Wesley. Yan. Nako, matindi si Wesley sa mga exchange. Delikado si Prague nito. Nag-B4 para paramdam kagad ng B5 pressure mamaya para makaatake. At nag-Queen E8 para naman ilipat ang puwersa ng Reyna papunta sa king side at makapag-create din naman ng atake. Nag-Rook A2. Ayan, itong Rook A2, no? Para makover kagad ang second rank. Medyo malalim ang Rook A2 pero mukhang preparado talaga si Wesley. Nag-Knight H5 para ipupwesto naman ang Knight sa F4 at pagka nasundan ng Queen G6 malakas ang dating, no? Knight C4 at yan ang lumalabas na novelty dito mga kamatsas. Dahil ang old line ay Knight B3, may gumawa na niyan. Pero tingnan natin, isang square lang naman ang diferensya. Novelty. Nag-Knight F4, pasok. B5. Ayan, kinalikot kagad ni Wesley ng atake sa queen side. At nag-Knight B8, atras lang si Prague. Dito mga kamatsas, ating silipin, baka mapaisip kayo, Coach, bakit hindi sinundutan ng queen? May threatening matchas kagad yan. Ano ba mangyayari dyan? Kakapturin kagad ang knight. Obligadong capturin yan. At pag nawala na ang pangmate na idea, kakapturin yung knight. Mawa one piece down ang black, maliwanag mga kamatsas. Okay? Kaya balik tayo, atras lang muna, at nag-king h2 para pag naka-queen g6 naman, g3 lang. At walang dapat problemahin sa pawn h3 dahil depensado na ng king. Nag-knight d7, G3, paalis na, atras, at kumapture sa pawn, capture, king G2, D5, ayan na. Para maging malinis ang pawn structure, nag-offer dito si Prague na, sige, pag kinapture mo yan, mawawala ang double pawn. Kaya mini-maintain lang yung double pawn na yan, at atras lang, knight D2, nag-knight F6, dagdag pressure sa E4, at nag-rook E1. Kumbaga, hindi talaga kakain dyan or sa D5 para yung pawn ay manatiling double pawn kahit papaano. Queen E2, Queen C6, talagang tuloy-tuloy si Prague sa pangangalikot. C4 para solid, nag-Rook F7 at kumapture sa D5 capture and Knight F1. Ayan, ikot-ikot lang, maneuver at para magkabuhay na rin ang bishop at nababarahan kasi ng knight. Nag-H6 para walang Knight G5 mamaya na makakaatake sa torre at nag-Knight H2. Grabe, ang kunat ni Wesley, no? Ikot-ikutan. Nag-Rook FD7, battery. Ganda rin ang position dito ni Prague. Nag-A5. Ayan, ang purpose po ng A5 ay para for the meantime ay talagang yung A6 ay mapako na. Hindi na makapush pa yan. At in the future, pag nagkabukasan ng diagonal, pwede pa rin maatake ang pawn A6. At kumapture na sa E4, capture, and nag-Rook D3. Sumugod na dito si Prague. Pero hindi nagustuhan ng computer engine ang formang yan. Dapat daw po ay Bishop D4. Okay? Pag kinapture ng knight, then pwedeng pawn takes or rook takes. Yan daw po ang mainam. Palakas lang or improve lang ng bishop. Pero Rook D3 sumugod, Rook D2 hindi rin natumbukan ni Wesley ang gusto ng computer na Rook C2 para naman i-pressure kagad ang pawn sa C7. Okay? Rook D2, Queen B5 sinuportahan ang torre at the same time nagbabadya na rin na pipitikin or pipitasin
ang pawn sa A5, capture, at nag-queen C2, counter attack doon. So hindi pa makapture yan dahil bitin pa ang tore. Rook D7, dinipensahan, another bad move by Prague. Dapat daw po ay C6. Nako po, ang hirap makita ng mga simpleng mga islog-islog na ganyan. No? Computer na talaga makaka-calculate eh. Rook D7, Queen A2 check, King H7. Bad move na naman. Dapat daw ay King H8. Bakit kaya? Mukhang normal naman, ano? Pero tingnan natin mamaya, baka mamaya tamaan naman yan. King H7, Queen E6, wala na po. Sunod-sunod na ang kanilang mga inaccuracies, oh. Dapat daw ang tira ay Knight G4 naman. Okay, bakit? Pag kinapture ito, H takes G4. So mamaya may pangbasag G5. Oo nga, no? Sarap talaga ng mga ideas ng computer kung talagang makukuha mo lang eh, no? O pero nag-Queen E6, balik tayo, Queen takes A5, pinitasan ng pawn, pero another bad move. Bakit daw kinain kagad Rook D6 muna? Paalis muna ang gustong mangyari dito ng computer na si Stockfish. O pero nag-Queen takes A5. Ano plano? Kasi ang nakita ni Prague, teka muna, kuha na to ah. Eh yung Torre, depensado namang ng Knight, di ba? Ay, oo. Kaso Queen F5 ang ginawa eh. O, sa computer, ang tira po is Knight G4 para matanggal yung depensa ng Torre. O nga, no? May tempo pressure, Knight G4. O, pero nag Queen F5 si Wesley, ang plano niya is, maaaring magda-Knight H4 mamaya para ma-pressure, makuha yung Knight. Nag-Queen A2. Ayun, yung Queen A2 po, para diretso doon, may depensa kagad at ma-rescue ang Knight sa G6, Rook F1, wala na talaga. So itong Rook F1, ang purpose din po ay para depensahan yung pawn sa F2. Okay? Pero ang tira ng computer, Knight H4 na rin talaga. Diretso na para may depensa sa F2. Tapos tatakbo, Queen F7, depensa, and Knight to F3. Ayun. Para naman i-threat yung pawn sa E5. Tapos mag-Rook E7 depensa, and ito yung sunod-sunod na talagang on point Bishop G5. Madidiin yung atake na yan mga kamatsas, na kung dito po mapapansin nyo medyo sugswang ang position ng black eh, no? Oo nga, no? Pag umalis yung knight may simple tactic eh. Tingnan nyo mga kamatsas, halimbawa mag-Knight D7, ay kakapture na pala. Wala na rin pala. Hindi na rin makakaalis yung knight eh, nakapin. 'Di ba? Naka-freeze sugswang. O pero ang ginawa ni Wesley, nag-Rook F1 pa siya, dumipensa pa dito. Nag-Rook E7. Sunod-sunod po no, umuulan ng bad move, siguro talagang pressure na itong dalawang ito. Dapat daw po Rook D6 lang. Papakain lang 'yon? Bakit pag kinapture to, magda-Knight G8 lang para depensahan? Yun lang kung kayang tanggapin ng mata ni Prague na makuha yung pawn sa E5. Kaya nga siya nag-Rook E7 eh, kasi iniingatan yung pawn eh. Pero dito mga kamatsas, ayan na. Lumabas na ang unexpected brilliant ni Wesley. Pakiguess nyo po, napakatindi ng hataw na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa nakakita ng hataw na Bishop takes H6. Grabe na. Pag kinapture ito, kuha yung knight. Pag king ang pinang-capture, alamin muna natin, pag king ang pinang-capture, ano mangyayari? Knight G4 check. Matindi. Pag kinapture, kakapture lang ng pawn and may nagiintay na Rook H1 attack or Queen H5 pamatyas. Sugswang din pala. Ito ang pinakamatinding paparating Queen H5. Na kapag umatras yung king para masabing may tatakbuhan, magda Knight G5 check naman. Pag tumakbo doon sa G8, kakapture na. So, winning na dito ang puti. Kasi may check, may mga pressure ng paparating. Grabe pala yon. Pero kinapture na lang ni Prague, di napansin ni Prague yun, ano? Queen takes, Queen E6, ayan, yakap ulit. Ngayon ko lang nakita si Prague na sunod-sunod ang bad move. Tingin ko nape-pressure na sila eh, kasi last 2 rounds na eh. Dapat daw po Rook F7. Sunod-sunod ang bad moves eh. Queen E6, Knight G4, depensa, A5,
Queen F5, bumalik ulit. So, ang idea para mag Knight F6 check, makakagulo-gulo na naman. King G7, Queen H5, atake sa H6, sunod-sunod na pala yun. Knight H8 para may depensa. Knight H4 para naman. Grabe, sunod-sunod ang bayo. Nag King H7, iwas. At dito po mga kamatsas, ayun. Huling bitaw, brilliant move again. Boom, Knight takes H6, nag-resign na po si Prague. Bakit? Kasi talagang totally exposed na yan. Aalisin na lang ang Knight, alagay sa F5, check, makukuha ang Torre. At kung capturein man yan, ay mayroon pong simple capture, Knight F5, tangay ang Torre sa E7. Merong nag-iintay na solid pawn structure sa king side na magmamarcha yan paunti-unti. At yung pawn sa A5, very easy to hold or para pigilan ang pagpupush-push niyan. Okay po, so nag-resign. Pero hindi po natapos dyan mga kamatsas ang magandang naging showing dito ng USA dahil tingnan nyo po ang naging resulta. Grabe, 2.5, 1.5. Sino pa ang aawat sa India? Wala na po mga kamatsas. Para sa akin, wala na. Pulling away na ang India mga kamatsas. Wipe out lahat ng kanilang mga kalaban. Ito po ang standing after round number 10. India ay 19 points. China is 17 points. Yan ang sumusunod yung China. Pagpalagay ng matalo ang India, tapos ang China manalo, di mag-all 19. Diba? Tinalo ng India ang China Para makasigurado tayo, click natin. Tingnan natin, China. Alam ko tinalo nila ang China China, hanapin natin yung kanilang, ayan 2.5, 1.5 nila Ibig sabihin, virtual champion ng India mga kamatsas. Wala na. Pulling away na. Talagang matindi ang India mga kamatsas. Napakatindi. Congrats Team India, nagbunga ang lahat ng suporta ng private and government sectors ng India na ibinuho sa chess. Kitang-kita naman At ang mga maglalaban na team sa round number 11, ayan, meron na pong boardings din. Slovenia ang nakalaban ng Philippines. Ayan, nakarating na po sa top board. Hindi na wala ng pag-asa ang Slovenia, dumiretso. Kalaban ay India, okay. Kung ang US nga, tinibag ng India So dito, pinaka-worst na nakikita ko dito, 2.5 ang magiging score ng India dito. Pinaka-maliit na yun ng pagkapanalo 2-2, medyo parang hindi ako makapaniwala makatuto to. Pero syempre, meron pa ring resultang ganun. Pero sa tinginan at sa tinginan lang, latag at latag lang ng lineup, 2.5 pinaka-maganda ng score dito ng Slovenia. Sa inyo po mga kamatsas, ano po ang pakiwari nyo? Lapag nyo lang po sa comment section below. Okay, at ang Spain, tropa nila si Rob, nakarating sa table 2. Hungary and, ang lakas pa ng last round nila Wesley. Ito, tingin ko, battle for second or third ito. Itong Team China versus USA. Okay? At ang Philippines, ayan, ano ba ang kalaban ng Philippines sa last round? Ayun, Team Hungary B. Okay, puro GMs pa rin ang kalaro natin. Pero good luck Team Philippines. Kaya yan, laban lang. At sino ang pinahinga sa kanila? Bersamina ang nagpahinga po. Okay, pasok si Gomez and Garcia para sa board 4. Okay, ano nangyari sa atin kahapon? Talo yata tayo kagabi sa kalaro natin. Pero tuloy lang, last round, fight lang para mag-improve ang ating standing mga kamatsas. At sana malampasan natin yung ating standing last Olympiad. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. At yan po ang mainit na report dito sa penultimate round. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.